Sino nga ba talaga ang Espiritu Santo? Kapansin-pansin, ipinakilala siya ng Biblia mula pa sa simula. Sa unang pahina ng kasulatan, ang mundo ay wala pang hugis, walang laman, madilim at magulo. Biglang may nangyaring kamangha-mangha. Ang Espiritu ng Diyos ay gumalaw sa ibabaw ng malalalim na tubig, lumulutang na may layunin, handang magdala ng liwanag, kaayusan at kahulugan sa kaguluhan. Pero ano nga ba talaga ang Espiritu ng Diyos? Sa wikang Hebreo, ang salitang ginamit ay ruach at ang pag-unawa sa salitang ito ang susi. Ruach ay nangangahulugang hininga, hangin o di nakikitang puwersa ng buhay. Hindi mo ito nakikita ng mata, pero nadarama mo ito. Isipin mo ang hangin, hindi mo nakikita mismo ang hangin, pero nakikita mo ang epekto nito sa paggalaw ng mga dahon, pag-ugoy ng mga puno, at pagtulak ng mga ulap sa kalangitan. Iyon ang kahulugan ng ruach, isang makapangyarihang enerhiya na hindi mo mahahawakan, ngunit gumagalaw sa lahat ng bagay. Mararamdaman mo rin ito sa loob ng iyong katawan. Huminga ka ng malalim. Ang pagpasok ng hangin sa iyong baga, iyan ang larawan ng kapangyarihan ng Espiritu na nagbibigay buhay. Ang hiningang iyan ay ruach. Siya ang Espiritu Santo, ang mismong puwersa ng buhay ng Diyos. At sa tuwing nagsasalita ang Diyos, ang hiningang iyon ay kumikilos. Sa unang kabanata ng Genesis, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Ang kanyang tinig ang nagsalita, pero ang Espiritu ang tumupad, nagbigay liwanag sa dilim, nagdala ng galaw sa katahimikan, at naghatid ng ganda sa kawalan. Mula pa sa simula, naroon na ang Espiritu, ang buhay na presensya ng Diyos na humuhubog sa lahat ng bagay, nagbibigay buhay kung saan walang buhay, at nagbabalik ng kapayapaan kung saan may kaguluhan. Ngunit may mas kamangha-manghang nangyari. Sa buong Biblia, makikita natin ang Espiritu na nagpapalakas sa mga taong pinili ng Diyos para sa natatanging layunin. Ang una ay si Jose. Si Jose na ipinagkanulo at ipinagbili ng sariling mga kapatid bilang alipin ay napuspos ng Espiritu ng Diyos. Binigyan siya ng karunungan at kakayahang unawain ang mga panaginip na walang ibang makapaliwanag. Pagkatapos, mayroong si Bezalel, ang lalaking pinili upang magdisenyo ng tabernakulo. Pinuspos siya ng Espiritu ng pambihirang pagkamalikhain, karunungan at galing upang lumikha ng isang banal at maganda. Sumunod ang mga propeta. Pinuspos din sila ng Espiritu ng Diyos, hindi upang magsalita ng sarili nilang ideya, kundi upang ihayag ang katotohanan mula sa Diyos. Binigyan sila ng pangitain upang makita ang mundo mula sa pananaw ng langit. Hinamon nila ang kawalang katarungan at nagsalita ng mga salitang ayaw pakinggan ng marami. Ngunit nagdala rin sila ng pag-asa, isang pangako na darating ang araw na ang Espiritu ng Diyos ay hindi na para lamang sa iilan, kundi para sa marami. Subalit may humahadlang. Muli bumagsak ang mundo sa dilim, puno ng karahasan, katiwalian at kalupitan. Tumalikod ang sangkatauhan sa Diyos at tumigas ang kanilang puso. Ngunit ang mga propeta ay nagbigay ng isang matapang na pangitain. Ipinahayag nila ang panahon na babalik ang Espiritu sa bago at makapangyarihang paraan, hindi lamang para magbigay inspirasyon, kundi upang lubusang baguhin ang tao mula sa loob. Lumipas ang mga henerasyon at isang araw, may isang lalaki na lumusong sa ilog Jordan. Siya si Jesus. Habang siya ay umaahon mula sa tubig, bumukas ang langit at bumaba ang Espiritu na parang kalapati. Ito ang palatandaan. Inilagay ng Diyos ang kanyang Espiritu kay Jesus upang simulan ang isang bagay na ganap na bago. Mula noon, kumilos ang Espiritu sa pamamagitan ni Jesus sa makapangyarihang paraan. Pinagaling niya ang mga may sakit, pinalaya ang mga bihag, nagpatawad ng mga kasalanan at nagturo ng may karunungan, hindi sa lakas ng tao kundi sa kapangyarihan ng ruwak.
Ang ginawa ng Espiritu sa simula, ang pagbibigay buhay sa mundo, iyon din ang ginawa niya muli, ngunit ngayon sa loob mismo ng mga tao. Nagdala siya ng kagalingan kung saan may sakit at pag-asa kung saan walang pag-asa. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa kanya. Tumutol ang mga pinuno ng relihiyon at hinatulan siya ng mga nasa kapangyarihan upang ipako sa krus. Akala ng lahat tapos na ang kwento. Pero hindi pa. Ipinahayag ng mga alagad ang isang kamanghamanghang bagay. Ang Espiritu ng Diyos ang bumuhay muli kay Jesus mula sa mga patay. Muling pumasok ang hininga ng Diyos sa kanya, ibinalik ang kanyang buhay at sinimulan ang bagong paglikha. Pagkatapos, may nangyari pang higit na kahanga-hanga. Nagpakita ang muling nabuhay na si Jesus sa kanyang mga tagasunod, huminga sa kanila at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Dumating ang araw ng Pentecostes, bumaba ng makapangyarihan ang Espiritu sa mga apostol. Ang misyon na nagsimula sa Genesis ay umabot sa pinakamahalagang punto. Ngayon, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa mga tao magpakailanman. Ang presensya ng Diyos ay hindi na basta bumibisita lamang. Nanatili ito, nakatira sa puso ng kanyang mga tagasunod. Mula noon hanggang ngayon, ang Espiritu ay patuloy na kumikilos. Nananahan siya sa mga basag na buhay, nagbibigay galing sa sugatang puso at nagdadala ng liwanag sa dating madilim. At ngayon, ang parehong Espiritu ay tumatawag din sa iyo, hindi lamang para mabuhay, kundi para tunay na mabuhay. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay para sa iyo. Siya ay totoo, buhay, at mas malapit kaysa sa inaakala mo. Nakita na natin ngayon kung paano kumikilos ang Espiritu mula pa sa simula ng panahon. Mula sa unang sandali ng paglikha hanggang sa muling pagkabuhay ni Kristo, palaging aktibo ang Espiritu, nagbibigay buhay, gumagabay sa puso at nagbabago ng kasaysayan. Ngunit hindi siya kumikilos ng mag-isa. Ang Espiritu Santo ay hindi hiwalay sa Ama at sa Anak. Siya ay bahagi ng mas malalim na hiwaga, ang tinatawag nating Trinidad. Noong gumalaw siya sa ibabaw ng tubig sa simula, hindi siya kumilos ng walang layunin. At noong bumaba siya kay Jesus, siya ay dumating dala ang isang misyon. At nang dumating ang Espiritu Santo sa mga alagad, hindi siya kumilos ng mag-isa. Dumating siya bilang bahagi ng kalooban at pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Dito tayo dinadala sa isa sa pinakamalalim at pinakamakabuluhang tanong, tatlong natatanging persona. Upang tunay na makilala ang Espiritu Santo, kailangan din nating unawain ang hiwaga ng Trinidad, ang ganap na ugnayan ng Ama, Anak at Espiritu. Maaaring isipin ng iba na mahirap o malayong maunawaan ito, pero hindi ganoon. Ang Trinidad, ang pundasyon ng lahat ng pananampalatayang Kristiyano. Kapag nagkamali tayo rito, mali rin ang pagkakaintindi natin sa mismong likas ng Diyos. Nawawala ang tunay na kahulugan ng krus at pati ang ating mga panalangin ay maaaring maging magulo at walang laman. Sino ba ang kinakausap natin kapag nananalangin? Sino ang nananahan ngayon sa ating kalooban? Ang Kristyanismo ay hindi lang tungkol sa mga paniniwala o ritual. Ito ay buhay na koneksyon sa tunay na Diyos. At ang Diyos na ito ay isang nagkakaisang sambayanan, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maraming tao ang nahihirapan sa ideya ng Trinidad at hindi sila nag-iisa. Ang kalituhan na ito ay nariyan na mula pa noong unang panahon ng simbahan. Mula pa sa simula, kinailangan ng mga mananampalataya na ipaglaban ang katotohanan ito kahit kapalit ang pag-uusig at paghihirap. Kahanga-hanga ang salitang Trinidad ay hindi lumalabas mismo sa Biblia. Pero ang konsepto nito ay nasa buong kasulatan. Makikita ito agad sa unang 3 talata ng Henesis. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Iyan ang Diyos Ama, ang lumikha. Pagkatapos, ang Espiritu ng Diyos ay lumulutang sa ibabaw ng tubig. Siya ang Espiritu Santo, ang Ruach, ang hininga ng Diyos na handang magbigay buhay at kumilos.
Pagkatapos ang Diyos ay nagsalita. Ang salitang iyon ay ang anak. At hindi lang ito metapora o panulaang kaisipan. Sa Ebanghelyo ni Juan, malinaw itong ipinaliwanag. Isinulat ni Juan na sa simula pa lamang ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at wala ni isa mang bagay ang nalikha nang wala siya. Ibig sabihin si Jesus, ang walang hanggang salita, ay naroon na bago pa magsimula ang lahat. Kaya't ang Ama ang nag-utos, ang Anak ang nagsalita at ang Espiritu ang kumilos, tatlong persona, iisang Diyos. At nang likhain ng Diyos ang tao, sinabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sino ang kausap niya? Hindi ang mga anghel, sapagkat wala silang kapangyarihang lumikha ng buhay. Ito ay banal na pag-uusap sa loob mismo ng Diyos, isang sandali ng Ama, Anak at Espiritu. Tayo ay nilikha ayon sa larawan ng isang Diyos na namumuhay sa ganap na relasyon, isang Diyos na pag-ibig. Kaya tayo naaakit na magmahal at mahalin, kaya masakit ang pag-iisa. Tayo ay nilikha mula sa ugnayan para sa ugnayan. Ngunit ang isang malaking pagkakamali ng marami ay ang isipin na ang Diyos ay tatlong magkakahiwalay na nilalang. Hindi ganoon. Ang Ama ay hindi ang Anak. Ang Anak ay hindi ang Espiritu. At ang Espiritu ay hindi ang Ama. Ngunit kailanman ay hindi sila magkakahiwalay. Hindi sila tatlong piraso ng palaisipan. Sila ay ganap na iisa bilang Diyos. Mahirap bang maunawaan? Oo, at ayos lang iyon. Sapagkat ang Diyos ay hindi katulad natin. Pinag-uusapan natin ang isang nilalang na umiiral lampas sa oras, espasyo at lohika ng tao. Hindi natin kailangang ipaliwanag ng buo para maniwala. Ang mahalaga ay malaman ang pinakapuso ng katotohanan. Bawat persona sa Trinidad ay ganap at lubos na Diyos. Ngunit bawat isa ay may natatanging gampanin sa gawa ng Diyos. Ang Ama ang pinagmulan, ang simula ng lahat. Ang Anak ang salita, siya ang naghayag at nagligtas. Ang Espiritu ang hininga, siya ang nagdadala ng buhay at pagbabago. Ang Ama ang nagsusugo, ang Anak ang nagliligtas, at ang Espiritu ang nagbabago. Hindi sila kumikilos ng magkakahiwalay, kundi laging may pagkakaisa. May iisang layunin, iisang pag-ibig, at iisang kaluwalhatian. Ang Trinidad ay hindi lang turo, ito ay isang ugnayan. At ang ugnayang ito ang nagbabago ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag nananalangin ka, ang kausap mo ay ang Ama. At ang Anak ang gumawa ng paraan para makalapit ka sa Kanya. Ang Espiritu ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang manalangin at gumagabay sa iyong puso papasok sa presensya ng Diyos. Kapag sumasamba ka, ang Espiritu ang gumigising sa iyong kaluluwa, nagtuturo kay Jesus at nagtataas sa iyo sa presensya ng Ama. Kapag naguguluhan ka, ipinaaalala ng Ama na ikaw ay Kanyang anak. Kapag nadapa ka, iniaabot ng Anak ang kanyang kamay at itinataas ka sa pamamagitan ng biyaya. At kapag pagod ka at hindi mo alam ang sasabihin, ang Espiritu ang nananalangin sa iyo sa wika na lampas sa mga salita. Ang Trinidad ay hindi sistema o ideya, ito ay buhay na ugnayan. Ito ay ang Diyos na nasa tabi mo, ang Diyos na nasa loob mo, at ang Diyos na nakapalibot sa bawat bahagi ng iyong buhay. Sa kasamaang palad, maraming Kristiyano ang nakakaramdam ng layo sa Diyos dahil binawasan nila ang pananampalataya sa mga nakasanayang gawain at tradisyon. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa listahan ng mga tungkulin. Ito ay tungkol sa pakikipagtagpo sa Diyos na buhay, na hindi malayo o malamig, kundi isang banal na pamilya ng pag-ibig na inaanyayahan kang maging bahagi nito. Kapag nakita mo ang Diyos bilang Trinidad, nagbabago ang lahat. Ang iyong panalangin ay nagiging tunay na pag-uusap. Ang pagsamba ay nagiging tugon ng puso. Nauunawaan mong hindi ka nakikipag-usap sa isang estranghero. Kinakausap mo ang iyong Ama, ang nakakakilala sa lahat ng iniisip mo.
lumalakad ka kasama ang anak na nag-alay ng lahat upang ikaw ay makabalik sa tahanan. At ikaw ay ginagabayan at pinapalakas ng Espiritu na nananahan sa iyo at hindi ka iniiwan. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi na nakabatay sa ginagawa mo o sa pagkukulang mo. Nanggagaling ito sa kung sino ang Diyos at kung sino ang sinasabi niyang ikaw. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit napakahalaga ng pag-ibig sa atin? Bakit ninanais nating mapansin, makaugnayan, at kung bakit napakasakit ng pagtataksil, bakit napakabigat ng pag-iisa, dahil tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos na mismong ugnayan. Ang Trinidad ay hindi komplikadong ideya, ito ang disenyo na inilagay sa iyong kaluluwa. At kapag nagsimula kang mamuhay mula sa katotohanan iyon, kapag nakikipag-usap ka sa Ama, lumalakad kasama ang anak at humihinga kasama ang Espiritu, hindi mo na kailangang habulin ang kahulugan ng buhay. Sapagkat inilagay ka na mismo sa gitna ng walang hanggang plano ng Diyos. Ikaw ay kaisa ng Diyos na ganap na pag-ibig, walang hanggang pagkakaisa at walang katapusang ugnayan, isang ama na umibig sa iyo bago ka pa huminga, isang anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo bago mo pa siya nakilala, at isang espiritu na ngayon ay nananahan sa iyong puso. Ngunit narito ang nakakagulat na bahagi. Ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Trinidad, ang madalas na nakakaligtaan. Maraming tao ang hindi siya nauunawaan at iniisip na siya ay isang simbolo lamang o malabong puwersa. Ang Espiritu Santo ay hindi ideya o simbolo. Siya ay isang tunay na persona. Hindi siya Diyos dahil may pisikal siyang anyo, kundi dahil may kalooban, tinig, kaisipan, damdamin, at narito ang pinakamahalaga, nais niyang magkaroon ng relasyon sa iyo. Siya ay nagsasalita, maaari mo siyang marinig, at maaari mo siyang mahalin. Hindi ito basta abstraktong enerhiya. Ito ang Diyos na buhay na nagnanais lumakad kasama mo bilang tunay na kaibigan, tapat, malapit, at tunay na totoo. At narito ang isang katotohanang kayang lubusang baguhin ang iyong buhay. Mahal ka ng Espiritu Santo. Maaring naniniwala ka na mahal ka ng Diyos Ama. Maaring panatag ka na mahal ka ni Jesus. Pero naisip mo na ba na mahal ka rin ng Espiritu Santo? Lumalakad siya kasama mo araw-araw, bawat hakbang. Ipinaaalala niya kung sino ka kapag nakakalimot ka. Itinatayo ka niya kapag nadadapa ka. Inaaliw ka niya kapag nabibiyak ang iyong puso at hindi ka niya iniiwan, hindi kahit isang sandali. Sa oras na ikaw ay muling isilang sa Espiritu, kapag ibinigay mo ang iyong buhay kay Kristo, tinatanggap mo ang Espiritu Santo ng buo. Walang iba't ibang bersyon o antas ng Espiritu. Walang panimulang bersyon para sa baguhan at mas malalim para sa may gulang. Ang parehong Espiritu na bumuhay kay Jesus mula sa libingan ay siya ring Espiritu na ngayon ay nananahan sa iyo. Hindi siya ibinigay dahil pinagsikapan mo siya. Siya mismo ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang mamuhay ng nakalulugod sa Diyos. Hindi siya gantimpala para sa mabuting asal. Siya ang mismong pinagmumulan ng kabanalan sa iyong kalooban. Gayunman, maraming Kristiyano ang namumuhay na parang siya ay isang estranghero. Ngunit ang Espiritu ay hindi dumating upang guluhin ang lahat. Dumating siya upang manahan sa iyong puso, lumakad kasama ka araw-araw at baguhin ka mula sa loob. Hindi siya malayo, hindi siya banyaga. Naroon na siya, nasa loob mo, gumagabay, bumubulong ng katotohanan, nagpapalakas sa iyo. Tahimik siyang naghihintay hanggang handa kang sumuko at hayaan siyang ganap na pumasok. Kapag naunawaan mo ang katotohanan ito, nagbabago ang lahat tungkol sa iyong buhay espiritual. Titigil kang manalangin na parang kailangang hilahin mo ang Diyos na mas malapit. Magsisimula kang manalangin mula sa kamalayang siya ay narito na, nakikinig na. Titigil kang pilitin ang pagsang-ayon ng Diyos dahil ang Espiritu na nasa loob mo ang patunay na tinanggap ka na. Siya ang iyong mana. Siya ang tatak na inilagay ng Diyos sa iyong buhay.
At kapag tunay mong kinilala ang presensya na iyon, kapag kinausap mo siya, pinakinggan ang kanyang tinig at inialay ang iyong sarili ng bukas ang puso, sinasabing, Espiritu Santo, nais kong ikaw ang manguna sa akin, nagiging buhay ang lahat. Espiritu Santo, nais kitang marinig. Espiritu Santo, kailangan kita. Ang mga simpleng panalangin ito ay gumigising sa iyong kaluluwa. Nagliliyab ang iyong pananampalataya. Ang iyong espiritual na buhay ay nagiging buhay, matatag, dahil hindi mo na kailangang gawin ito ng mag-isa. Lumalakad ka na kasama ang Diyos mismo, at ganun lang kasimple. Ngunit may mapanganib na ideya na hindi sinasadyang tinanggap ng marami, ang kasinungalingan na dumarating lamang ang Espiritu Santo sa huli, kapag ikaw ay mas mature, kapag narating mo ang mas mataas na antas ng espiritual na paglago, na siya ay para lamang sa mga lubos na banal. Pero hindi iyon ang sinasabi ng Biblia. Ang kasulatan ay malinaw, makapangyarihan at madaling mapansin. Pumapasok ang Espiritu Santo sa iyong buhay sa mismong sandali na naniwala ka kay Jesus. Hindi matapos ang maraming taon sa simbahan. Hindi matapos basahin ang buong Biblia, sa mismong sandaling sabihin mo, O Panginoon, inilalagay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa iyo. At sinasabi pa ng Biblia, kung ang isang tao ay walang Espiritu ni Kristo, hindi siya kabilang sa kanya. Ibig sabihin, totoo rin ang kabaligtaran. Kung ikaw ay kay Jesus, naroon na ang kanyang Espiritu sa iyo. Hindi ito bagay na pinagtatrabahuhan. Ito ang tatak ng iyong pag-aampon. Ito ang Diyos na nagsasabing, akin ka. At dahil dito, hindi mo na kailanman kailangang lumakad ng mag-isa. At narito ang pinakakamanghamanghang bahagi. Ang mismong Espiritu na bumuhay kay Jesus mula sa libingan ay buhay ngayon sa iyo. Sinasabi ng kasulatan na kung ang Espiritu na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa iyo, kung gayon ang parehong Espiritu ang magbibigay buhay din sa iyong katawan. Hindi bahagi lamang niya, hindi simbolo, kundi ang buo at buhay na presensya ng Diyos. Gayunman, kahit dala ang katotohanan ito, maraming Kristiyano ang namumuhay na parabang sila ay walang laman, na parang malayo ang Diyos. Nanalangin sila na parabang hindi siya nakikinig at nabubuhay na parabang kailangan pa nilang kitain ang bagay na malaya ng ibinigay. Alam mo ba kung bakit nakakapagod minsan ang iyong buhay espiritual? Dahil sinusubukan mong gawin ito sa sarili mong lakas, imbes na umasa sa Espiritu na nasa loob mo na. Ang Espiritu Santo ay hindi basta bumibisita paminsan-minsan. Hindi siya dumarating lamang kapag maayos ka. Hindi siya umaalis kapag nagkamali ka. Siya ay nananatili, siya ay laging naroon. Palagi siyang kumikilos, lagi siyang gumagawa, namamagitan, nagpapabago, gumagabay at nagpapalakas mula sa kalooban. Siya ang mismong enerhiya sa likod ng iyong paglago espiritual. Ipinaalala niya ang iyong tunay na pagkakakilanlan kapag tinatangkang baluktutin ng kaaway ang katotohanan. Itinatayo ka niya kapag sinusubukan kang ilibing ng hiya at pagkakasala. Siya ang iyong gabay kapag malabo ang daan. At kapag masyadong malalim ang iyong sakit at wala ng salitang mailabas, siya ang umaaliw sa iyo. Hindi ka kailanman nag-iisa, hindi ngayon, hindi kailanman. Ang Espiritu Santo ay isang tunay, mapagmahal at makapangyarihang kasama. At habang mas napapansin mo siya, mas nakikinig ka at mas tumitigil kang lumaban, nagbabago ang lahat. Nagsisimula mong makita na ang pagsunod kay Jesus ay hindi tungkol sa mas pagsisikap. Ito ay tungkol sa pagsuko, sapagkat ang buhay Kristiyano ay hindi lamang paggawa ng mga bagay para sa Diyos. Ito ay tungkol sa paglakad kasama ang Diyos at pagpapahintulot sa Kanya na kumilos sa pamamagitan mo. At ang Espiritu Santo ay naroon na nasa loob mo ngayon mismo. Isa lang talaga ang kailangan mong gawin, kilalanin siya,
Tanggapin na ang Espiritu Santo ay hindi malayong tagamasid na nakatago lang sa likod ng iyong buhay. Siya ay dumating upang manahan sa iyo bilang pinakamalapit na kaibigan, palaging kasama at araw-araw na gabay. At ang pagkakaibigang iyon, kapag tinanggap mo, ay nagbabago ng lahat. Binabago nito ang paraan ng iyong panalangin, ang iyong pagsamba, ang iyong pag-iisip, ang iyong pagtugon sa mga pagsubok, at ang iyong pagharap sa mabuti at masamang araw. Naramdaman mo na ba na parang tuyo ang iyong mga panalangin na parang hindi talaga umaabot sa langit? Inakala mo ba minsan na kung wala kang nararamdamang makapangyarihan, malayo ang Diyos? Ngunit hindi iyon totoo. Ang Espiritu Santo ay hindi pakiramdam. Hindi siya limitado sa matataas na emosyon o sa matitinding espiritual na sandali. Palagi siyang naroroon. Hindi mo kailangan ng espesyal na kapaligiran o sensasyon para malaman na kasama mo siya. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa kanyang pangako. Sinabi niya na hindi kanya iiwan. At kapag pinaniwalaan mo iyon, tunay na pinaniwalaan mo, nagbabago ang iyong pananaw sa lahat ng bagay. Sa mga sandaling hindi mo alam ang sasabihin sa panalangin, ang Espiritu ang namamagitan at nagsasalita para sa iyo sa mga daing na mas malalim pa sa salita. Kapag naubos ang iyong lakas, siya ang nagiging lakas mo. Kapag natatakpan ng pagdududa ang iyong isipan, marahan niya kang pinaaalalahanan ng katotohanan kung sino ka at kung kanino ka. Hindi lang niya pinapakinggan ang iyong mga panalangin, nakikipananalangin siya kasama mo. Itinatayo niya ang iyong puso at lumalakad sa tabi mo sa bawat sandali. At kapag sumasamba ka, hindi mo iyon ginagawa ng mag-isa. Ang Espiritu ang nag-aalab ng isang bagay sa iyong kaloob-looban. Siya ang lumilipat ng iyong pansin patungo sa anak, at sa pamamagitan ng anak, ikaw ay inilalapit sa Ama. Iyon ang tunay na pagsamba, pinamumunuan ng Espiritu, nakasentro kay Kristo at iniaalay ng may pag-ibig sa Ama. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi nakatali sa mga espiritual na sandali lamang. Siya ay kasama mo sa araw-araw sa karaniwan. Kapag may sasabihin kang baka pagsisihan at biglang may banayad na paghila sa iyong kalooban, yan siya. Kapag patungo ka sa maling desisyon at may pumipigil sa iyo, iyan din siya. Kapag natututo kang magpatawad sa taong hindi karapat-dapat, ang biyayang iyon ay hindi galing sa iyo. Galing iyon sa Kanya. Siya ang tumutulong sa iyo na magpatawad. Siya ang lakas sa likod ng iyong pagtitiis kapag tinutukso ka. Siya ang pumapalit sa galit ng pag-ibig at nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. At narito ang kamanghamanghang bahagi, hindi siya napapagod sa iyo. Hindi siya umaalis kapag nagkamali ka. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob kapag nagduda ka. Hindi siya naglalaho kapag nagkasala ka. Siya ay nananatili. Maaari siyang masaktan sa ating mga pagpili, ngunit hindi siya umaalis. Hindi tulad ng mga taong lumalayo kapag hindi ka perpekto, ang Espiritu Santo ay nananatiling tapat. Hindi niya ibinabase ang kanyang pag-ibig sa iyong pagganap. Hindi siya nagbabago ayon sa iyong damdamin o umaalis kapag nabigo ka. Siya ay nananatili. Sa aklat ng Efeso, sinasabi ng kasulatan na huwag nating pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya tayo ay tinatakan para sa araw ng pagtubos. Huwag mong palampasin ito, ikaw ay tinatakan. Hindi pansamantalang marka, hindi basta paanyaya lamang, tinatakan, at ang tatak na iyon ay hindi marupok. Hindi ito nababasag dahil mahina ka. Oo, nasasaktan ng Espiritu sa kasalanan, ngunit ang kanyang dalamhati ay tanda ng pag-ibig, hindi ng pagtanggi. Naranasan mo na ba ang bigat sa kaluluwa matapos magkamali, hindi ang pagkakasalang puno ng hiya, kundi ang lungkot na humihila pabalik sa Diyos? Hindi iyon pagkondena. Iyon ang puso ng Diyos na patuloy na nananahan sa iyo. Ang kirot na iyon ay tinig ng isa na nakakakita ng iyong buong kakayahan at marahang tumatawag pabalik.
Ang Espiritu ay hindi sumisigaw sa galit, bumubulong siya upang magpanumbalik. Kaya't ang mga mananampalataya na pinipiling baliwalain ang tinig ng Diyos ay madalas nababagabag ng malalim. Hindi na sila makakasala ng payapa sapagkat ang Espiritu sa kanila ay dumaraing dahil sa pagkawala. Hindi niya sila iniiwan, pero dama niya ang sakit. At ang dalamhati na iyon ay patunay na hindi siya umalis sapagkat kung wala siya, wala kang mararamdaman. Siya ay nananatili at habang nananatili siya, patuloy siyang nagtuturo, gumagabay, humuhubog at nagbabago. Ang buhay Kristiyano ay hindi nilayon na maging nakakapagod. Ito ay nagiging masayang paglalakbay kapag lumalakad ka ng malapit sa Espiritu. Hindi ka lang iniligtas ng Diyos at iniwang mag-isa upang alamin ang lahat. Dumating siya upang manahan sa iyo. At kapag tunay mong kinilala siya bilang kaibigan, hindi lamang bilang pinaniniwalaan, kundi bilang kasamang nilalakaran, nagbabago ang lahat. Ang panalangin ay nagiging usapan, ang pagsamba ay nagiging apoy sa iyong puso, at ang iyong araw-araw ay nagiging paglalakbay, kasabay ang Espiritu. Ang pagsuko sa Espiritu ay hindi tungkol sa pagsuko sa laban, ito ay tungkol sa pagpasok sa tunay na kalayaan, tamang direksyon at banal na lakas. May isang uri ng buhay Kristiyano na nakakapagod sa tao. Mukha itong espiritual sa panlabas pero hungkag sa loob. Maaaring mukhang masigasig pero nakabatay lang sa pagsisikap, paulit-ulit na gawain at pagkakasala. Isa itong pananampalatayang tumatakbo sa takot at pagkadismaya, hindi sa pag-ibig. Ganyan ang itsura ng buhay na wala ang Espiritu. Kapag sinusubukan mong mamuhay para sa Diyos nang hindi siya kasama, ang iyong mga panalangin ay puno ng pagkabalisa, ang iyong paglilingkod ay pagmamahabigat na gawain, ang iyong pagsamba ay natutuyo, at unti-unting namamatay ang iyong puso. Parang pagsasagwan ng bangka ng walang hangin na tutulak dito pasulong, pero may mas mabuting paraan ng pamumuhay, isang buhay na walang pilitan, kundi puspos ng lahat ng bagay. Isang buhay na hindi tungkol sa presyon kundi sa layunin. At nagsisimula ang ganitong uri ng buhay sa sandaling isuko mo ang iyong sarili sa Espiritu Santo. Ang pagsuko ay hindi kahinaan. Ito ang pagbubukas ng pinto tungo sa kalayaan na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Ibig sabihin nito, umaabot ka sa puntong sinasabi mo, ayokong ako pa ang mamuno. Tapos na akong magpanggap na ayos lang ang lahat. Pagod na ako sa simpleng pagpapatuloy lang. Kaya't lumilingon ka sa Espiritu Santo at sinasabing, ikaw na ang manguna. At kapag totoo ang iyong sinabi, nagsisimulang magbago ang lahat. Sinasabi sa atin ng Galatia 5 na kapag pinangunahan ng Espiritu Santo ang iyong buhay, may kamanghamanghang mangyayari, nagsisimulang magbago ang iyong puso. Nakikita mo ang tunay na kagalakan, matatag na kapayapaan, tapat na pagtitiis at malalim na pag-ibig na tumutubo sa loob mo. Hindi ka na tumutugon sa mga problema tulad ng dati. Nagsisimulang magbago ang iyong mga iniisip. Ang iyong mga desisyon ay nagmumula sa bagong pinagmulan. Ang itinatanim ng Espiritu sa iyo ay hindi mo kailanman magagawa mag-isa. Ang dating nakasanayang gawain o ritual ay nagiging buhay, isang relasyon sa presensya ng Diyos. Ito ang nagpapakita ng kaibahan ng isang buhay na nakasuko sa Espiritu Santo. Ang kanyang presensya, hindi siya narito para lang tulungan kang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Narito siya upang tulungan kang mamuhay sa buhay na talagang inilaan para sa iyo. Kapag lumalakad ka kasama ng Espiritu, nagiging personal at totoo ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Hindi ka na sumusunod sa mga patakaran mula sa malayo. Sumusunod ka na sa isang tinig na lumalakad kasama mo. Bawat hakbang, bawat sandali, ang Espiritu ang gumagabay. At ang ganap na halimbawa ng ganitong uri ng buhay ay si Jesus. Hindi lamang siya dumating upang mamatay para sa ating mga kasalanan,
Dumating din siya upang ipakita kung paano mamuhay ng ganap na konektado sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ang tunay na kamangha-mangha ay kahit na si Jesus, ang walang hanggang anak ng Diyos at may lahat ng kapangyarihan, pinili pa rin niyang mamuhay sa lupa ng lubos na nakaasa sa Espiritu Santo. Hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos sa harap ng mga pagsubok, sa pagpapagaling ng mga tao o sa pagmamahal sa mga umuusig sa Kanya. Sa halip, pinili niyang mamuhay gaya ng paanyaya rin sa atin, nakikinig at sumusunod sa Espiritu. Mula pa sa simula, kasama na ang Espiritu sa kanyang kwento. Hindi siya ipinanganak sa pamamagitan ng plano ng tao, kundi sa pamamagitan ng himalang gawa ng Espiritu Santo. Sinabi ng anghel kay Maria na bababa sa kanya ang Espiritu Santo at lililiman siya ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Bago pa man siya huminga ng una, si Jesus ay napapaloob na sa Espiritu. Buong buhay niya ay lubos na pagtitiwala sa plano ng Ama, at ang Espiritu ang gumabay sa kanya mula simula hanggang wakas. Nang dumating ang oras upang simulan ang kanyang misyon, hindi siya nagmadali. Naghintay siya. Nang siya ay binautismuhan, habang umaahon siya mula sa tubig, bumaba ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. Sinasabi ng Biblia na habang nananalangin si Jesus, bumukas ang langit at bumaba ang Espiritu Santo sa kanya sa anyo ng kalapati. Pagkatapos, may tinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang aking minamahal na anak, kinalulugdan kita." Bumukas ang langit, nagsalita ang Ama, bumaba ang Espiritu, at mula noon lumakad si Jesus na may banal na gabay. Ang bawat hakbang niya ay hindi hinimok ng emosyon o ambisyon, kundi ng direksyon ng Espiritu. At ang unang lugar na kanyang tinungo ay hindi entablado o karamihan, ito ay ilang. Ang Espiritu ang nagdala sa kanya sa kalungkutan. Sinasabi ng kasulatan na si Jesus, puspos ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa Jordan at dinala sa ilang. Doon, tinukso siya ng 40 araw. Hindi siya lumaban gamit ang matatalinong salita o lakas ng personalidad. Nanatili siyang matatag dahil siya ay puspos ng Espiritu at nakaugat sa salita ng Diyos. At nang mapagtagumpayan niya ang kaaway, hindi siya lumabas na pagod. Lumabas siya na mas malakas. Bumalik siya sa Galilea na may kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang balita tungkol sa kanya saan man. Bago ang ilang, siya ay puspos ng Espiritu. Pagkatapos, lumakad siya sa kapangyarihan ng Espiritu. Iyan ang huwaran. Ang mahihirap na panahon ay hindi sumisira sa taong nananatiling malapit sa Diyos. Sa halip, pinadadalisay at pinatitibay siya. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa sinagoga sa kanyang bayan, Nazaret. Binuksan niya ang balumbon mula sa propeta Isaias at binasa ng malakas, "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Pinahiran niya ako upang magdala ng mabuting balita sa mahihirap." Nagpatuloy siya, "Sinugo niya ako upang pagalingin ang mga sugatang puso, ipahayag ang kalayaan sa mga bilanggo at paningin sa mga bulag, palayain ang mga naaapi at ipahayag ang panahon ng pabor ng Panginoon." Pagkatapos basahin, sinabi ni Jesus, "Ngayon natupad ang kasulatang ito sa harap ninyo." Sa mga salitang iyon, malinaw niyang ipinakita ang kanyang buong misyon ay posible dahil sa Espiritu Santo. Pansinin na hindi sinabi ni Jesus, "Binigyan ako ng Ama ng kapangyarihan." Sinabi niya, "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin." Kahit siya ay may banal na kapangyarihan, hindi niya iyon ginamit mula sa kanyang pagkadiyos. Sa halip, kumilos siya mula sa pagpapahid, mula sa pusong masunurin, mula sa lugar ng pagtitiwala. Bawat kilos niya ay kasama ang Espiritu. Bawat salita ay mula sa malalim na koneksyon. Bawat kagalingan, bawat gawa ng awa, bawat katotohanan ng kanyang sinalita
ay mula sa pamumuhay sa patuloy na relasyon sa Espiritu. Ipinakita sa atin ni Jesus na ang tunay na buhay espiritual ay hindi tungkol sa mas pagsisikap. Ito ay tungkol sa pagsuko at pagpapahintulot sa Espiritu na kumilos sa pamamagitan mo. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas marami. Ang lahat ay tungkol sa pagpapahintulot sa Espiritu na kumilos pa sa iyo at sa pamamagitan mo. At kung si Jesus na walang kasalanan ay piniling mamuhay sa ganitong paraan, gaano pa kaya tayo na higit na nangangailangan? Kung hindi sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo ng hindi puspos, kung hinarap niya ang tukso matapos lamang siyang pangunahan, kung ibinahagi niya ang mabuting balita matapos lamang siyang bigyan ng kapangyarihan, paano natin maisusulong ang kahit isang araw nang wala ang parehong presensya? Para kay Jesus, hindi opsyonal ang Espiritu. Siya ang kanyang lakas, kanyang gabay at kanyang pinakamalapit na kaibigan. At ngayon, ang mismong Espiritu na iyon ay nasa iyo. Hindi mas mababa ang kanyang kapangyarihan, hindi mas mababa ang kanyang pag-ibig, kundi may parehong pangako. Sinabi ni Jesus, hihilingin ko sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang kaagapay na mananatili sa inyo magpakailanman, ang Espiritu ng katotohanan. Si Jesus ay hindi lamang ating tagapagligtas. Siya rin ang pinakadakilang halimbawa ng pamumuhay na ganap na nakasuko sa Espiritu. Huwag mo lang hangaan ang kanyang daan, sundan ito ng buong puso. Hindi lamang ipinakita ni Jesus ang landas, ipinahayag din niya ang layunin ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Maraming mananampalataya pa rin ang nagtatanong, ano nga ba talaga ang ginagawa ng Espiritu sa akin? Ano ang kanyang tunay na papel? Ano ang ginagawa niya araw-araw? Kahit hindi natin siya nakikita, mahalaga ang kanyang gawain. Ibinigay ng Biblia ang malinaw na sagot. Ang Espiritu ay hindi dumating upang bigyan ka lamang ng panandaliang emosyon. Hindi siya dagdag na dekorasyon sa iyong pananampalataya, ni ekstrang bahagi lamang. Dumating siya na may banal na layunin upang isakatuparan ang makapangyarihang misyon sa iyong puso. Ang misyong ito ay nagpapatuloy, malalim at lubos na nagbabago ng buhay. Bago umalis si Jesus sa lupa, tiniyak niyang ipaliwanag ang lahat ng ito. Hindi lang niya tayo iniligtas, itinuro din niya kung paano mamuhay sa buhay na inilaan ng Diyos. Bago siya bumalik sa langit, higit pa sa mga pangako ang iniwan niya. Malinaw niyang ipinaliwanag kung sino ang darating pagkatapos niya upang pumalit dito sa lupa. Alam niya ang takot at kalituhan na mararamdaman ng kanyang mga alagad kapag siya ay nawala. Kaya't sinabi niya ang isang bagay na mahirap paniwalaan, na mas mabuti para sa kanila na siya ay umalis. Paano magiging mas mabuti kaysa sa paglakad kasama si Jesus ng personal? Ang sagot, ang pagkakaroon ng Espiritu ni Jesus na nananahan sa loob natin. Alam ni Jesus na darating ang mahihirap na panahon. Haharapin ng kanyang mga tagasunod ang pag-uusig, pagtanggi, takot at pagdurusa. Kaya't hindi niya sila iniwan ng mga patakaran lamang o sistemang panrelihiyon. Ibinigay niya sa kanila ang Espiritu Santo, at ang sinabi niya tungkol sa Espiritu ay hindi misteryoso o malabo. Ito ay simple, makapangyarihan at praktikal. Inilarawan ni Jesus ang 6 na tiyak na bagay na gagawin ng Espiritu para sa bawat mananampalataya. Una, ang misyon ng Espiritu Santo ay magturo. Ibinahagi ito ni Jesus ng may banayad at matibay na pagtitiwala. Sinabi niya, ang kaagapay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Alam ni Jesus na may mga pagkakataong kulang ang ating pangunawa at kailangan natin ng tulong upang maunawaan ang mga espiritual na katotohanan. Kaya't ipinangako niya sa atin ang isang banal na guro. Ang Espiritu Santo ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan.
kundi pati sa karunungan. Binubuksan niya ang iyong espiritual na mga mata sa mga bagay na hindi mo kayang makita ng natural. Tinutulungan kanyang maunawaan ang kasulatan kapag tila nakakalito at ipinapakita niya ang direksyon ng Diyos kapag malabo ang iyong buhay. Siya ang iyong personal na gabay mula sa langit. Ikalawa, ang misyon ng Espiritu ay luwalhatiin si Jesus. Sinabi ni Jesus, siya ang luluwalhati sa akin sapagkat kukunin niya ang sa akin at ihahayag sa inyo. Saan man naroroon ang Espiritu Santo, si Jesus ang nagiging sentro. Hindi ang tao, hindi ang ministeryo, kundi si Kristo lamang. Hindi kailanman dinadala ng Espiritu ang pansin sa kanyang sarili. Kapag kumikilos ang Espiritu, si Jesus ang nagiging sentro ng lahat. Ikatlo, ang misyon ng Espiritu ay magdala ng paniniyak sa puso, hindi sa pamamagitan ng pagkakasala o kahihiyan, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ng Ama na marahang gumigising sa anak. Sinabi ni Jesus, kapag siya'y dumating, ipakikita niya sa sanlibutan kung ano ang mali tungkol sa kasalanan, katuwiran at paghatol. Alam niya na kailangan ng ating puso ng higit pa sa damdamin. Kailangan natin ng malinaw at malalim na paniniyak. Hindi upang hatulan, kundi upang maibalik sa tamang daan. Ipinapakita ng Espiritu kung saan tayo nalilihis nang hindi tayo winawasak. Inihahayag niya ang katotohanan ng may kabaitan. Nagdadala siya ng pagtutuwid ng may malasakit at iniimbitahan tayong bumalik, hindi sa pamimilit, kundi sa bulong ng pag-ibig. Ikaapat, ang misyon ng Espiritu ay gumabay. Sinabi ni Jesus, kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Hindi ilang katotohanan, lahat ng ito. Alam ni Jesus na magiging puno ng mahihirap na desisyon at emosyonal na laban ang buhay. Kaya't ibinigay niya sa atin ang isang gabay na hindi kailanman nagkakamali, isang gumagabay ng diretso sa puso ng Ama. Tinutulungan ng Espiritu Santo na ituwid ang iyong mga hakbang, hubugin ang iyong mga pagpili at maimpluwensyahan ang iyong mga salita. Kapag siya ang nangunguna, titigil kang magpalaboy-laboy at magsisimulang lumakad ng may kumpiyansa at kaliwanagan. Ikalima, ang misyon ng Espiritu ay paalalahanan tayo. Sinabi ni Jesus na ipapaalala ng Espiritu ang lahat ng kanyang itinuro sa atin. Sa mga oras ng takot, dalamhati o kalituhan, pinaaalala niya sa iyo ang katotohanang tinanggap mo na. Alam ni Jesus na madaling makalimutan ang kanyang mga salita kapag mahirap ang buhay. Sa mga panahong mapayapa, maaring malakas tayo, nalilimutan natin ang kanyang mga pangako, kaya't banayad na ibinabalik ng Espiritu ang mga ito. Binubuhay niya muli ang mga nakalimutang talata na walang pangako at nakabaong katotohanan sa mismong oras na pinakakailangan mo. Kapag tila madilim ang lahat sa paligid mo, ang Espiritu ang nagbibigay liwanag sa eksaktong bagay na kailangang maalala ng iyong puso. Ipinapabuhay niyang muli ang salita ng Diyos. At panghuli, ang ika-6 na misyon ng Espiritu ay magpatotoo sa loob mo. Kapag sumisiksik ang pagdududa at bumubulong ang kaaway ng mga kasinungalingan na hindi ka karapat-dapat, na hindi ka tunay na anak ng Diyos, ang Espiritu Santo mismo ang nagsasalita sa iyong espiritu at nagsasabi, oo, ikaw ay sa Kanya. Sinasabi sa atin ng Roma na ang mismong Espiritu ang nagpapatunay na tayo ay kabilang sa Diyos. Alam ni Jesus na aatakihin ng mundo ang ating pagkakakilanlan, na susubukan ng kaaway na kumbinsihin tayong hindi tayo kabilang. Kaya't araw-araw, banayad ngunit makapangyarihang nagsasalita ang Espiritu sa iyong puso, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay minamahal ng malalim, ikaw ay Kanya. Hindi ito nakabatay sa nararamdaman mo sa sandaling iyon. Ito ay nakabatay sa malalim at di matinag na katotohanan sa iyong kalooban. Ito ay katiyakan na hindi laging madaling ipaliwanag,
ngunit binabago nito ang lahat tungkol sa paraan ng iyong pamumuhay. Hindi ka na nabubuhay na alipin ng takot o kahihiyan. Nabubuhay ka bilang isang anak na minamahal sapagkat may isa sa loob mo na banayad ngunit matibay na nagpapaalala araw-araw. Ikaw ay mahal, ikaw ay pinili, ikaw ay akin. Ito ang ginagawa ng Espiritu Santo sa iyong kalooban. Hindi paminsan-minsan, hindi lang tuwing linggo o sa emosyonal na sandali, kundi araw-araw ng iyong buhay. Tinuturuan ka niya, itinuturo ang iyong puso kay Jesus, itinatama ka ng may pag-ibig, ginagabayan ang iyong mga hakbang. Ipinapaalala ang mga bagay sa tamang oras at pinagtitibay sa kaibuturan na ikaw ay anak ng Diyos. At hindi siya napapagod kailanman sa paggawa nito. Isang bagay lang ang hinihiling niya kapalit, na bigyang pansin mo siya, na igalang mo ang kanyang presensya at huwag mo siyang isantabi dahil kapag naglaan ka ng oras upang huminto, manahimik at magbigay ng puwang sa iyong puso, magsasalita siya sa iyo. Ipapaalala niya na kailanman ay hindi ka nag-iisa, ngunit dito nahihirapan ang marami sa atin, ang matutong makinig. Hindi lamang basta pakikinig, kundi ang pagtutok mismo sa tinig ng Espiritu Santo. Dahil oo, siya ay nagsasalita. Hindi sa pamamagitan ng malalakas na salita o nakagugulat na ingay, kundi sa pamamagitan ng tahimik, matatag at malinaw na tinig sa loob. Ang hamon ay nabubuhay tayo sa mundong puno ng ingay at ang Espiritu ay hindi nakikipagtagisan dito. Hindi siya sumisigaw sa gitna ng mga abala, bumubulong siya sa katahimikan. Kaya paano siya nagsasalita? Kadalasan sa pamamagitan ng kapayapaan. Hindi kapayapaang may lohikal na paliwanag, kundi yaong nananatili kahit gumuho ang lahat sa paligid. Ito ang kapayapaang nagpapakalma ng takot, tumatahimik sa pagkabalisa at nagbibigay ng katiyakan ng walang salita. Nagsasalita rin siya sa pamamagitan ng paniniyak, isang malalim na pakiramdam sa loob kung ano ang tama, kahit labag sa iyong kagustuhan. Pinapahinto ka niya kapag may hindi tama, kahit maganda ang itsura sa panlabas. Itinutulak kanyang kumilos, magsalita o manatiling tahimik kahit hindi ito malinaw sa simula. Isang kumpiyansa ang bumabangon sa loob mo kahit alam mong hindi iyon galing sa iyo. Nagsasalita rin ang Espiritu sa pamamagitan ng Biblia. Ang kasulatan, ang kanyang pinakamakapangyarihang kasangkapan. At kapag malapit kang lumalakad sa kanya, ang mga salitang paulit-ulit mong nabasa ay biglang nagiging personal. Parang mismong ang Diyos ang direktang nagsasalita sa iyong sitwasyon sa mismong sandaling yon. Doon mo alam na ikaw ay ginagabayan. Pero paano mo makikilala ang kanyang tinig mula sa sarili mong kaisipan o sa kasinungalingan ng kaaway? Ang iyong isipan ay maaaring magtunog espiritual pero wala itong tunay na autoridad. Nagsasalita ang kaaway sa takot, kalituhan at pagkakasala. Itinutulak kanyang lumayo sa Diyos, hindi lumapit. Ngunit ang Espiritu ay laging nagdadala ng kaliwanagan, pag-asa at liwanag. Palagi kanyang ibinabalik kay Jesus. Hindi kanya pinipilit o minamanipula. Hindi siya lumilikha ng takot. Sa halip, sabay niyang ibinibigay ang kalayaan at direksyon. At kapag natutunan mong makilala ang tinig na iyon, nagbabago ang lahat. Sa aklat ng mga gawa, mababasa natin na sinabi ng Espiritu kay Felipe, "Lumapit ka at tumayo malapit sa karwaheng iyon." Isang simpleng utos. Ngunit dahil sa isang pagsunod, nabago ang isang buong buhay. Naniwala sa Diyos ang lalaking taga-Ethiopia dahil may isang taong nakinig sa bulong at tumugon. Makikita rin natin ito sa buhay ni Pablo. Pinigilan siya ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Ang pangangaral ay mabuti, ngunit hindi iyon ang tamang panahon. At natutunan ni Pablo na makinig sa tinig na nagsasabing, hindi pa ngayon. Iyan ang pagkakaiba ng mga taong kumikilos batay sa bugso ng damdamin at ng mga sumusunod sa Espiritu. Ang isa ay basta nagre-react. Ang isa ay kumikilala at kumikilos sa tamang gabay.
At iyon ang gumagawa ng malaking kaibahan, sapagkat ang Espiritu ay hindi lamang nagpapadala sa iyo sa tamang lugar. Ipinapadala kanya sa tamang oras, may tamang puso at para sa tamang dahilan. Kaya't ang pakikinig sa kanyang tinig ay hindi opsyonal. Ito ay mahalaga. At paano matututo na marinig siya? Sa pagiging malapit, sa katahimikan, sa araw-araw na pagsuko, humihinto ka bago gumawa ng desisyon, nagtatanong ka bago magsalita, kumukonsulta ka sa Kanya bago kumilos. Nanalangin ka, Espiritu Santo, ano ang nais mong gawin ko? Maaaring hindi agad dumating ang sagot, maaaring walang boses na marinig, ngunit kung maghihintay ka, kung mananatili ka sa presensya, kung kilala mo siya, unti-unti mong mauunawaan ang sinasabi niya. Malalaman mo kung kailan oras na upang magsalita, kung kailan manahimik, kung kailan susulong, at kung kailan hihintay, sapagkat ang mga pinangungunahan ng Espiritu ay lumalakad ng may kapayapaan, direksyon at pangunawa. At kahit dumilim ang daan, ang mga nakikinig sa kanyang tinig ay kailanman hindi nawawala. Nakikinig sa kanyang tinig ay kailanman hindi nawawala. May isa pang huling misyon ang Espiritu Santo na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Tahimik ito, ngunit makapangyarihan. Isang gawain na hindi lamang nagbabago ng iyong kalooban, kundi naghahanda sa iyo upang makaapekto sa mundo sa paligid mo. Dahil ang Espiritu Santo ay hindi lamang dumating upang aliwin, gabayan o ituwid ka. Dumating din siya upang bigyan ka ng kapangyarihan, upang ilagay sa loob mo ang mga kaloob na hindi likas, kundi espiritual. Oo, ang Espiritu ay nagbibigay din ng mga espiritual na kaloob. Maliwanag ang kasulatan. Ang Espiritu ay nagbibigay ng mga partikular na kaloob sa bawat mananampalataya para sa ikabubuti ng lahat. Maaaring hindi mo pa ito napapansin, ngunit sa mismong sandaling pumasok ang Espiritu Santo sa iyong buhay, inilagay din niya ang natatanging kaloob sa loob mo. May 9 na espiritual na kaloob at malinaw na inilahad ni Pablo ang mga ito sa kanyang mga sulat. Sa isa, ibinibigay ng Espiritu ang mensahe ng karunungan. Sa iba, ang mensahe ng kaalaman. Sa isa pa, pananampalataya. Bawat kaloob ay ibinibigay ng isang Espiritu. Sa isa, ibinibigay niya ang kakayahang magdala ng kagalingan. Sa iba, ang kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa isa pa, ang kaloob ng pagsasalita ng mga mensahe ng Diyos, propesiya. Sa isa, ang kakayahang makilala kung aling espiritu ang kumikilos sa isang sitwasyon. Sa iba, ang kakayahang magsalita ng iba't ibang wika at sa iba pa, ang kakayahang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ang lahat ng kaloob na ito ay nagmumula sa iisang espiritu na siya ring pumipili kung paano niya ipapamahagi ayon sa kanyang nais. Ang 9 na kaloob na ito ay hindi basta-basta. Bawat isa ay may layunin na itinalaga mismo ng Diyos. Ang unang kaloob ay ang salita ng karunungan. Hindi ito talino ng tao. Ito ay kaliwanagan mula sa langit. Ibinibigay sa tamang oras. Ito ang paraan ng Diyos upang magbigay ng sobrenatural na gabay kapag tila imposible na ang lahat. Tulad ng nangyari kay Haring Solomon nang harapin niya ang 2 babaeng parehong inaangkin ang isang sanggol. Sa kanyang utos na hatiin ang bata, lumabas ang tunay na ina. Ang karunungang iyon ay hindi galing sa kanya. Ito'y gawa ng Espiritu Santo na nagbigay ng linaw na hindi kayang abutin ng isipan ng tao. Ang ikalawang kaloob ay ang salita ng kaalaman. Nangyayari ito kapag inihahayag ng Diyos ang isang katotohanan na imposibleng malaman ng tao ng mag-isa. Nakita natin ito nang makatagpo ni Jesus ang babaeng Samaritana sa balon. Sinabi niya, "Nagkaroon ka ng 5 asawa at ang kasama mo ngayon ay hindi mo asawa." Nabigla ang babae at nagmadaling nagsabi sa iba, "Halikayo, tingnan ninyo ang isang lalaking nagsabi sa akin ng lahat ng aking ginawa." Ganyan ang kaalaman mula sa Diyos.
tumutusok sa kaibuturan at direktang nakikipag-usap sa puso. Ang ikatlong kaloob ay pananampalataya. Hindi ito karaniwang paniniwala, kundi isang sobrenatural na kumpiyansa na inilalagay ng Espiritu sa iyo. Ito ang pananampalatayang nagsasabi ng buhay kahit lahat ay mukhang patay. Pananampalatayang nananatiling matatag kahit sinasabi ng luhika na sumuko ka na. Ipinakita ito ni Elias nang manalangin siya ng ulan kahit walang ulap sa langit. Ipinakita rin ito ni Pedro nang lumabas siya sa bangka at lumakad sa tubig papunta kay Jesus. Ito ang pananampalatayang hindi nakabatay sa nakikita, kundi sa ipinangako ng Diyos. Ang ikaapat na kaloob ay kagalingan. Ito ang panahon na nagpapagaling ang Diyos ng mga katawan sa pamamagitan ng kamay ng tao. Nakita natin ito kay Jesus. Binuksan niya ang mga bulag, pinatibay ang mga pilay at nilinis ang mga may sakit. Nakita rin natin ito kay Pedro nang kanyang itayo ang paralisadong lalaki sa pintuan ng templo at nakalakad ito. Nabubuhay ang kaloob na ito kapag nagtagpo ang habag at pananampalataya at nagaganap ang pisikal na paggaling. Ang ikalimang kaloob ay paggawa ng mga himala. Ito ang mga sandaling nilalampasan ng Diyos ang mga likas na batas upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Nang mahati ang dagat, nang lumutang ang kasangkapang bakal, nang dumami ang pagkain, para sa libo-libo, hindi ito lohikal na pangyayari. Ito ay mga banal na pagkilos. Tulad ng patahimikin ni Jesus ang bagyo sa isang salita o nang bumangon si Lazaro matapos ang 4 na araw sa libingan. Ang mga himala ay hindi sumusunod sa oras o lohika, sumusunod ang mga ito sa tinig ng Diyos. Ang ikalawang kaloob ay propesiya. Hindi ito tungkol sa panghuhula ng hinaharap tulad ng manghuhula. Ito ay pagiging sisidlan kung saan direktang nagsasalita ang Diyos. Ang propesiya ay nagtutuwid, nagpapalakas at nagpapalakas ng loob. Sa araw ng Pentecostes, tumindig si Pedro at nagpahayag, "Sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu at sila'y manghuhula." Sa pamamagitan ng propesiya na ipapahayag ang puso ng Diyos sa kanyang bayan, ipinapakita ang kanyang mga plano at tinatawag ang kanyang mga anak na lumapit. Ang ikapitong kaloob ay pagsasalita ng iba't ibang wika. Ito ay kakayahang ibinibigay ng Espiritu upang magsalita ng mga wikang hindi natutunan, makalupa man o makalangit. Ito ay banal na uri ng pagsamba, isang malalim na komunikasyon sa pagitan ng iyong espiritu at ng Diyos. Sa Pentecostes, nagsimulang magsalita ang mga mananampalataya ng iba't ibang wika at ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay nakarinig ng mensahe sa kanilang sariling wika. Ang pagsasalita ng wika ay tanda na ang langit ay humahawak sa lupa. Ang ikawalong kaloob ay pagpapaliwanag ng mga wika. Saan man nagsasalita ang Espiritu, nais niyang maunawaan ang mensahe. Ang kaloob na ito ang nagbibigay sa isang tao ng kakayahang ipaliwanag ang sinasalita sa ibang wika upang ang buong iglesia ay mapatibay at ma-encourage. Malinaw ang turo ni Pablo na kung walang makapagpapaliwanag, ang nagsasalita ay dapat manahimik sa pagtitipon at manalangin ng pribado. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at pagkaunawa, hindi ng kalituhan. Ang pagpapaliwanag ang kumukumpleto sa mensahe upang makinabang ang lahat sa sinasabi ng Diyos. Ang ikasiyam na kaloob ay pagkilala sa mga espiritu. Ito ay isang bihira at makapangyarihang kakayahang makita ang nasa likod ng mga pangyayari. Binibigyan ito ng kakayahan ang isang tao na matukoy kung ang isang bagay ay galing sa Diyos, sa espiritu ng tao o sa mapanganib na pinagmulan. Ang kaloob na ito ang nagdadala ng kaliwanagan sa isang mundong puno ng espiritual na kalituhan. Kaya nga, ginawa natin ng isang buong video na nakatuon dito, The Gift of Discernment. Kung naitanong mo na sa iyong sarili kung mayroon ka ng kaloob na ito, hinihikayat kitang panoorin ito.
Lalabas din ang video tungkol sa kaloob ng kagalingan. Maaring may inilagay ang Espiritu sa iyong kalooban na hindi mo pa nakikilala. Baka ito na ang sandaling gisingin niya ito sa iyo. Naway dalhin ng presensya ng Espiritu Santo ang kaliwanagan, layunin at lakas sa iyo. Pagpalain ka at ang iyong pamilya.